Napunta ka sa mundo ng water margin at naging si Wuda lang. Sa simula pa lang, pinakasalan mo na si Pan Jinlian. Naisip mo na hindi ka lang niya lolokohin, papainumin ka pa niya ng lason. Kaya nagplano kang tumakas agad. Ngunit sa sandaling iyon, dumating na rin sa wakas ang iyong sistema. Maaari kang makakuha ng emotion points para iangat ang lahat ng iyong stats at maibalik ang iyong dating itsura. Gamit ang iyong galing sa pagluluto bilang isang 5-star chef sa dati mong buhay, nagsimula kang kumita ng pera at emotion points. Kailangan mong magkaroon ng kakayahang protektahan ang sarili bago pa man lumitaw si Ziman Ching. Matapos kainin ang ilang natirang chuibing na hindi nabenta, may naisip ka ng ideya. Kahit na ang lasa ng chuibing ni Wuda lang ay masasabing katanggap-tanggap. Halatang kulang pa rin ito para makakuha ng matinding emosyon mula sa mga tao. Pero sa galing mo sa pagluluto, kahit anong simpleng pagkain, ay kaya mong gawing kita kamtakem. Base sa kasalukuyang sitwasyon at sa iyong kakayahan, agad kang nagpasya na gumawa ng gokui. Di nagtagal, naluto na ang mabangong produkto. Kinabukasan, pagtilaok pa lang ng manok, nagpunta ka na sa kalsada para magtinda. Bili na kayo ng gokui. Manipis ang balat, siksik sa palaman, malutong na gokui. Naging mausisa ang dumaang si Lolo Wang. Tinanong kanya, Dalang, kailan mo pa pinalitan ng pangalan ng chuibing at ginawang gokui? Nang malaman niyang bago mong produkto ito, bumili siya ng 2. Para na ring tulong sa iyong negosyo. Ngunit nang casual niya itong kinagat, biglang nanlaki ang mga mata ng matanda, puno ng pagkamangha ang kanyang mukha. Nilantakan niya agad ang 2. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Bakit hindi niya napansin noon na may ganito palang galing sa pagluluto si Wuda lang? Hindi niya napigil ang dumukot muli ng pera para bumili pa ng 2. Sa sandaling iyon, narinig mo sa iyong isipan ang malinaw at kaaya-ayang boses ng sistema. Ikinatuwa ito ng iyong puso, mula sa pagkamangha ni Lolo Wang, plus 2. Kahit hindi gaanong karami ang emotion points, pinatunayan nitong epektibo ang paraan mo. Hindi nagtagal, naubos lahat ng gokui mo. Matapos kumain ng lahat, nagbigay sila sa iyo ng iba't ibang halaga ng emotion points. Sa wakas, nakaipon ka ng 100 emotion points. Agad-agad mong binuksan ang sistema. Humarap sa iyo ang napakaraming stats na pwedeng i-redeem. Ngunit sa maling pagkakataon, umatake na naman ang iyong pagiging hirap pumili. Habang nag-aalangan ka, napatingin ka sa salamin. Nakita mo ang napakapangit at maitim mong mukha na kasuklam-suklam sa lahat. Agad kang hindi na nag-alinlangan. Inilagay mo ang lahat ng iyong mahahalagang punto sa iyong itsura. Pagkatapos, nakaramdam ka ng kaunting pamamanhid sa mukha. Natuwa ka sa pag-aakalang magbabago na ng husto ang iyong anyo. Pero nang tumingin ka sa salamin, natulala ka. Ang konting puntos na iyon ay nag-alis lang ng isang nunal sa mukha mo. Sa ngayon, ang tangkad mo ay 1 metro at 40 sentimetro lang at napakapangit mo pa rin. Para bumalik sa dati mong itsura na isang gwapong lalaki na may taas na 1 metro at 80 sentimetro, kailangan mo ng napakaraming emotion points. At paubos na ang oras mo. Sa mga sumunod na araw, laging maaga kang umaalis at gabi na kung umuwi. Ngunit ang mga kababayan sa paligid mo ay naging mas palakaibigan sa iyo. Siguro dahil sa kaunting pagbabago sa iyong itsura. O baka naman ay tuluyan na silang nabihag ng iyong gokui. Isang araw, habang nagal-alako ka sa daan, biglang may lumabas na isang katulong mula sa isang malaking bahay. Pabili ng 2 gokui. Ang boses ng babae ay kaaya-aya at malambing. Nang iangat mo ang iyong ulo at makita ng malinaw ang babae, hindi mo napigil ang huminto sa paghinga. Ang babaeng nasa harap mo ay matangkad at balingkinitan. Kahit na nakasuot siya ng damit ng katulong, hindi nito maitago ang kanyang pambihirang ganda. Isa siyang kagandahang hindi may larawan sa salita. Sinulyapan mo ang tarangkahan ng mansyon ng mayaman at agad mong naunawaan ang lahat. Nasa harap mo si Pan Jinlian ng pamilya Zhang. Sa ngayon, isa pa lang siyang katulong. Paminsan-minsan, lumalabas siya para bumili ng mga gamit para kay Ginang Zhang. Nang makita mo siya sa personal, hindi mo maiwasang mamangha. Tunay ngang hindi biro ang ganda ni Pan Jinlian. Kahit pa ang mga nagniningning na bituin mula sa dati mong buhay, ay magmumukhang simple lang sa harap niya. Nakita ka ni Pan Jinlian na nakatulala, kaya bahagya siyang ngumiti sa iyo. Magalang nga siya, siya na ang magiging asawa mo sa hinaharap. Nang maisip mo ang gagawin niyang kalokohan kasama si Ziman Ching, medyo nag-aalangan ka. Pero ang magkaroon ng ganitong klaseng asawa ng libre, tatanggihan mo pa ba? Pero matapos mag-isip sandali, hindi ka na rin nagtagal. Pagkatapos mong kunin ang bayad, umalis ka na agad. Alam mo na ang susunod na mangyayari sa kwento. Malapit na siyang ipakasal sa iyo. Kailangan mong samantalahin ang bawat pagkakataon at oras para makakuha ng puntos ng emosyon. Para mabago mo ang iyong tadhana, isang gabing madilim at maangin. Si Master Zhang, na matagal nang pinagnanasaan si Pan Jinlian, ay palihim na pumasok sa kanyang silid. Tinangka niyang pilitin at suhulan si Pan Jinlian para sumunod, pero hindi niya inaasahang buong lakas itong nanlaban. Wala siyang nagawa kundi tumigil na lang. Ngunit lingid sa kaalaman niya, may nakikinig sa kabilang dingding. Ang pangyayaring ito ay natuklasan ni Ginang Zhang, ang kilalang-kilalang mabangis na babae. Hindi lang niya binugbog ng husto si Master Zhang, kundi iginiit din niyang palayasin si Pan Jinlian. Kahit na ayaw ni Master Zhang, takot na takot talaga siya sa asawa niyang parang tigre. Kaya wala siyang nagawa kundi sumuko.
Ang mga sumunod na pangyayari, alam na ng lahat. Isang matchmaker ang pumunta sa bahay mo para mag-alok ng kasal, sinasabing gusto nilang ipakasal si Pan Jinlian sa iyo. Gusto mo sanang tumanggi, pero hindi lang matigas ang desisyon ng pamilya Zhang. Bibigyan ka pa nila ng bahay at pilak. Pagkatapos, naisip mo ang pambihirang ganda ni Pan Jinlian. Kaya, para kang sinapian na tumango na lang. Sa huli, hindi mo talaga matanggihan ang gayong kagandahan. Ang orihinal mong plano ay pag-usapan ng kasal kapag tumaas na ang iyong mga stats. Ngayon, nasira na ang iyong plano. Napabuntong hininga ka na lang sa mapaglarong tadhana. Tila nakatadhana kang magkaroon ng magandang asawa. Pero sa mata ng iba, kahit na masayang pangyayari ang pagpapakasal mo sa isang magandang babae, si Pan Jinlian naman ay ipinakasal sa maitim at pangit na si Wu Dalang. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Ginang Zhang, mabilis na naayos ang kasal, pero hindi ito ipinag-ingay. Matapos ang seremonya ng kasal ninyo ni Pan Jinlian, pumasok kayong dalawa sa silid pang kasal. Sa loob ng silid, nakayuko lang si Pan Jinlian at hindi nagsasalita, pinaglalaroan ng kanyang mga daliri ang dulo ng kanyang damit. Kahapon lang, pumunta siya sa pwesto mo para bumili ng gokui. Ngayon, siya na ang katabi mo sa pagtulog. Nang iangat niya ang kanyang ulo, bumungad sa kanya ang malaki, maitim, at pangit mong mukha. Agad-agad, nawalan ng laman ang isip niya at nagdilim ang kanyang paningin. Anong kinabukasan pa ang makikita niya? Nang magtama ang inyong mga mata, biglang nakaramdam ng pagkasuklam si Pan Jinlian dahil sobrang pangit mo talaga. Pwede rin pala to, natigilan ka sandali nang matanggap mo ang abiso mula sa system. Kahit gaano ka pa kapangit, karaniwang mga tao ay magtataka lang kapag nakita ka. Hindi sila magkakaroon ng malakas na emosyonal na reaksyon. Pero si Pan Jinlian ay asawa mo. Lagi siyang nasa tabi mo, kaya't ang emosyon niya tungkol sa iyong itsura ay napakatindi. Pero maituturing din itong di inaasahang biyaya. Magkikita kayo araw-araw mula ngayon. Kung araw-araw siyang nandidiri sa iyo, di ba't makakakuha ka na ng puntos ng emosyon kahit nasa bahay ka lang? Pero kapag naiisip mong lolokohin ka niya at lalasonon pa, hindi mo maintindihan kung bakit nag-aalangan ka. Ngayong gabi ang inyong unang gabi bilang mag-asawa. Pero si Pan Jinlian ay iyak ng iyak, habang nakikita mo kung gaano siya nandidiri sa iyo. Bigla ka ring nawalan ng gana at wala kang balak na pilitin siya. Kaya mag-isa kang natulog sa ibaba, sa mga sumunod na araw. Sa tuwing aakyat ka sa itaas, mapagbantay kang tinitingnan ni Pan Jinlian. Kung hindi lang siya napilitan, hindi niya pipiliing pakasalan ka. Pero ilang araw mo siyang hindi ginalaw, kaya medyo nabawasan ang pag-ayaw niya sa iyo. Isang gabi, habang nagtatrabaho ka sa kusina, bumaba si Pan Jinlian para kumuha ng gamit. Medyo nahiya siyang makita kang walang pang itaas, pero naamoy niya ang bango ng gokui. Hindi niya napigil ang lumapit. Dati, bumibili lang siya nito para sa kanyang ginang. Siya mismo ay hindi pa nakakakain nito. Nakangiti kang nag-abot ng isa sa kanya. Tikman mo, bagong luto. Nag-aalangan itong tinanggap ni Pan Jinlian. Kumagit siya ng kaunti, biglang nanlaki ang kanyang magagandang mata. Hindi makapaniwalang tinitigan ng simpleng itsura ng gokui sa kanyang kamay. Napakabango pala nito sa bibig. Tumingin siya sa iyo ng isang saglit. Pagkatapos ay tumingin ulit sa gokui, at napuno ng pagkamangha ang kanyang puso. Ang isang pangit na tao ay nakakagawa pala ng ganito kasarap na pagkain. Nang makita mong nagustuhan niya, nag-abot ka pa ng isa. Kung masarap, kumain ka pa. Tumingin siya sa iyong pandak at matipunong katawan at naisip. Sa kabila ng kapandakan at kapangitan nito, mayroon pala siyang ganitong talento. Hindi niya maiwasang handgun ka. Maging ang pangit mong mukha ay naging medyo kaaya-ayang tingnan. Ngunit pagkatapos ng ilang sulyap pa, hindi pa rin niya mapigil ang masuka. Hindi mo inaasahan na sa pagkain niya ng 2 tinapay, nakakuha ka na naman ng emotion points. Kinabukasan ng umaga, pinasan mo na ang iyong paninda at lumabas para maginda. Kalalabas mo pa lang ng tarangkahan, may narinig kang isang boses. Dalang, kapag may oras ka, punta ka rito at magtsaa. Tumingala ka, at nakita mong si Wang Po sa harap ng tindahan ng tsaa na nakadekwatro habang kumakain ng buto ng pakwan. Nakangiti siyang bumati sa iyo. Alam na alam mo na ang matandang si Wang Po, ang tulay sa pagitan ni Bai Manqing at Pan Jinlian. Magalang kang sumagot sa labas, pero sa isip mo ay libu-libong beses mo nang minura ang matandang bruha. Bilang si Wuda, wala kang kahit kititing na mabuting pagtingin sa kanya. Sige po, Wang Po, magpatuloy lang po kayo. Habang inaayos mo ang iyong mga gokui, walang tigil si Wang Po sa pagsasalita tungkol kay Pan Jinlian. Ayaw mo siyang pansinin at ayaw mo ring makipag-away sa kanya ngayon, kaya binilisan mo na lang ang pag-iimpake, kinuha ang bayad, at mabilis na umalis. Dahil sa tulong ng mga suki sa pag-promote, naubos na ang iyong gokui bago pa man magtanghali. Pag-uwi mo sa bahay, naghuhugas ng gulay si Pan Jinlian sa bakuran. Nang makita kanyang bumalik, at makita na ubos na ang gokui, medyo nagulat siya. Bakit ang bilis mong naubos ang paninda mo? Ang gokui ay aking sariling recipe. Sa kasalukuyan, tayo lang ang nag-iisang nagtitinda nito sa Shuihu County. Para na tayong may monopolyo, parang namumulot lang ng pera. Habang tinitingnan niya ang mga barya na ibinuhos mo sa mesa, talagang nabigla si Pan Jinlian.
Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang kinikita mo sa isang araw sa pagbebenta ng Gokui. Agad na nabawasan ang kanyang mga alalahanin. Kaya naman, kusa siyang nag-alok na tutulong sa iyo sa trabaho. Nang makita niya ang iyong pandak na likod, nakaramdam si Pan Jinlian ng kaunting kapanatagan. Kahit na medyo pangit siya, masipag naman at marunong kumita ng pera. Kinabukasan, nagbukas ka ng maliit na pwesto sa harap ng iyong bahay at nagsimula ng magbenta. Noong una, medyo nag-aalala si Pan Jinlian na baka walang customer, kaya hindi niya maiwasang malungkot. Sino ba namang mag-aakala na pagbukas mo pa lang, pumila na agad ang mga customer sa harap ng tindahan. May ilang negosyante pa na nagpadala ng tao para umorder. Kapag umaalis ka para mag-deliver, si Pan Jinlian na ang tumutulong sa pagbabantay ng tindahan. Ang mga taong bumibili ng Gokui, nakikita ang kagandahan ni Pan Jinlian, lahat ay naiinggit sa'yo, isang pandak, na sinwerte ng gusto mula sa nakaraang buhay. Ang tingin ng matandang si Wang Po sa tapat ay nakapako rin kay Pan Jinlian, habang walang tigil siyang bumubulong-bulong. Halatang may masama siyang binabalak habang tinitingnan mo ang pagmumukha ni Wang Po. Gusto mo na siyang patahimikin noon din, pero hindi pa kaya ng lakas mo. Kaya wala kang nagawa kundi tiisin ito. Napansin na ni Wang Po si Pan Jinlian. Nangangahulugan itong malapit ng lumitaw si Bai Manqing. Dahil dito, lalong tumindi ang pangangailangan mo sa emotion points. Tinimbang mo ang iyong sitwasyon, sa napakahina mong combat power. Kapag nakaharap mo si Bai Manqing, siguradong mapapaiyak ka na lang sa nanay mo. Kaya nagtiimbagang ka, nagpasya kang idagdag ang lahat ng susunod mong attribute points sa lakas ng katawan at lakas. Sa mga sumunod na araw, sa pagtaas ng dalawang stats na ito, walang tigil sa pagtaas ng iyong combat power. Dahil hindi mo na kailangang lumabas para magtinda, at dahil na rin kay Pan Jinlian na nagsisilbing pangakit. Araw-araw, dagsa ang mga customer, kaya halos double ang benta ninyo ng tinapay. Isang araw, biglang may narinig kang sigaw mula sa malayo, bili na kayo ng mansanas. Mapula at matamis na mansanas. Nang marinig ang boses na iyon, isang binatilyo ang pumasok sa iyong isipan. Siya yung nasa orihinal na kwento na malapit kay Wudalang, si Kuya Nan. Binubuhay ng batang ito ang kanyang buong pamilya sa pagtitinda ng prutas. Bagamat nagkausap na kayo dati, hindi pa kayo masyadong malapit, pero dahil alam mo ang takbo ng orihinal na kwento, kailangan mo talagang makipaglapit sa kanya. Sinamantala mo ang pagpunta ni Kuya Nan sa tindahan mo para bumili ng tinapay. Sinabi mong sobrang abala sa tindahan mo at kailangan mo ng katulong, at agad mo siyang inalok na magtrabaho para sa'yo. Hindi na kailangang magbilad sa araw at magpagabi sa labas. Nang marinig ni Kuya Nan ang magandang alok, hindi siya makapaniwala sa tuwa at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Kinaumagahan, maaga siyang dumating sa tindahan para magtrabaho. Pagsapit ng gabi, nagbilang kayo ni Pan Jinlian ng kinita. Sa isang araw lang ay kumita kayo ng mahigit 500 wen. Napatakip ng bibig si Pan Jinlian sa gulat habang tinitingnan ng talaan. Dahil sa panahong ito, ang pinakamataas na sahod sa isang buwan ay nasa 1,000 wen lamang. Pero ikaw naman ay nakakunot ang noo dahil masyadong mabagal ang pag-ipon mo ng emotion points. Masyadong mabilis ang takbo ng kwento, kaya nauubusan ka na ng oras. Ang lahat ng attribute points na naipon mo nitong mga nakaraang araw ay idinagdag mo lahat sa lakas. Sa isang iglap, damaloy ang isang malakas na enerhiya sa iyong mga kamay at paa. Biglang tumaas ng 60 Jin ang iyong combat power. Dahil pa sa dagdag lakas mula sa pinatibay mong katawan, ang isang suntok mo ngayon ay may bigat na mahigit 180 Jin. Habang tinitingnan mo ang mahigit 10 tail na pilak na kinita ninyo sa mga nakaraang araw, agad kang nakaisip ng bagong plano. Nagpasya kang i-renovate ang tindahan at palakihin ang negosyo. Sa mga sumunod na araw, kasama ang ilang manggagawa, winasak ninyo ang buong tindahan. Natulala na lang si Kuya Nan at Pan Jinlian habang nakatingin sa mga guho. Bagamat nasabi mo na ito kay Pan Jinlian, hindi niya talaga maintindihan ang iyong kakaibang konsepto para sa renovation. Kaya hinayaan ka na lang niyang gawin ang gusto mo. Pero nang makita niya ang bahay pagkatapos ng renovation, talagang nagulat siya. Hindi niya akalain na marunong ka rin pala sa interior design. Pagkatapos ng renovation, bumili ka ng napakaraming sangkap sa pagluluto. Kahit na pinagtatawanan ka ng mga kapitbahay nyo na nagwawaldas ka na agad dahil lang nagkapera ka ng kaunti. Pero hindi nila matanggihan ang masarap at murang pagkain ninyo. Ang strategiya mo ngayon ay napakasimple lang. Mag-alok ng maraming produkto, palagwin ang negosyo, at kumulekta ng mas maraming emotion points. Palakasin ang sariling kakayahan. Sa ganitong paraan lamang, magkakaroon ka ng kakayahang labanan si Bai Manqing kapag lumitaw na siya. At gaya ng inaasahan, naging napakabenta ng negosyo. Ang pag-ipon ng emotion points ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Ang naipon mong emotion points ay idinagdag mo pa rin lahat sa lakas. Umakyat na rin sa 240 Jin ang iyong combat power. Pakiramdam mo ang iyong mga kamay. Ay parang may walang hanggang lakas, na kaya mo nang durugin ang batong leon sa may pintuan sa isang suntok lang. Kahit na gustong-gusto mong baguhin ang iyong pangit na itsura at tangkad, palapit na ng palapit ang paglabas ni Bai Manqing. Hindi ka talaga ng ahas na basta-basta na lang sayangin ang iyong mga attribute point. Habang pinapanood mo ang siomai at egg pancake na sumikat sa bawat kalye at eskinita, naisip mo pang ang magtayo ng branch, kahit na hindi ka sigurado kung mapamamahalaan mo ito ng maayos. Pero sulit pa ring subukan.
Samantala, sa tahanan ni Senior Zhang sa kondado ng Shishui, si Senior Zhang, mula nang palayasin ni Ginang Zhang si Pan Jinlian, ay maghapong nakatulala sa hardin. Ang gandang binibini na matagal kong pinaglawayan, napunta lang pala sa pandak na si Wudalang. Kahit labag sa kanyang kalooban, takot na takot si Senior Zhang sa kanyang mabangis na asawa. Kaya wala siyang nagawa kundi panoorin si Pan Jinlian na ikasal. Umaasa si Senior Zhang na magdurusa si Pan Jinlian sa piling nito, para pagsisihan niya ang kanyang naging desisyon. Ngunit nang ibalita ng utusan na napakalakas ng negosyo ni Wudalang at masagana ang kanilang pamumuhay, hindi na siya mapakali. Puno ng inggit si Senior Zhang, kaya inutusan niya ang mga maton sa kanyang tahanan na pumunta sa iyong tindahan para sadyang maghanap ng gulo at wasakin ito, at sinabing siya ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Ang hindi niya alam, ang iyong lakas ay umabot na sa katumbas ng 288 jin. Ang biglaang pagtaas ng lakas na ito ay nagbigay sa iyo ng kapanatagan na hindi mo pa nararanasan noon. Sa loob ng teritoryo ng Dakilang Song, magulo ang panahon, at kapag malakas ang negosyo, hindi may iwasang may mainggit. Kung wala kang backer, ikaw mismo ang magiging pinakamatibay na backer. Habang abalang-abala ka at pinagpapawisan, sa kanto ng kalye, ang 4 na alagad ni Senior Zhang ay nagtipon at nagbubulungan. Order muna tayo. Pagkatapos nating mabusog, saka tayo sadyang maghanap ng gulo. Abala ka sa pagluluto. Pag-angat mo ng ulo, nakita mo ang 4 na malalaking lalaki na padubog na pumasok sa tindahan. Sa kanilang itsura pa lang, naintindihan mo na agad, ang mga ito ay tiyak na may masamang pakay. Pero sa galing ng iyong kakayahan, kahit 10 pa sa mga ganitong pasaway ang dumating ay hindi ka matatakot. Naghanap ng upuan ang 4 na lalaki at nagsimulang sumigaw, "Boss! 4 na set ng pancake muna." Ang plano sana ng 4 ay pagkatapos kumain, gagamitin nilang dahilan na marumi ang pagkain para wasakin ang tindahan. Ngunit mula sa unang subo pa lang nila, lahat ng plano ay nawala na sa kanilang isipan. Hindi lang nila inubos lahat, kundi bawat isa sa kanila ay umorder pa ng 4 na set. Sa huli, kahit ang mga mumo na nahulog sa siwang ng mesa ay kinuha pa nila para kainin. Matapos mabusog, humilata sila sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ligaya at kasiyahan, tuluyang nakalimutan ng misyon na ibinigay sa kanila ni Senior Zhang. Makalipas ang ilang sandali, naalala nila ang kanilang pakay kaya sila napunta roon. Naging alanganin ang kanilang mga itsura. Gusto sana nilang magpatuloy sa paghahanap ng gulo, pero sadyang napakasarap ng iyong luto. Wala silang mahanap na dahilan. Ang leader ng mga maton ay napabuntong hininga. "Boss, bayad na. 4 po kayo, Ginoo. Bali 8 set ng pancake, 80 wen." Nagliwanag ang mukha ng leader. Hindi ba't nag-aalala pa ako kung paano makahanap ng dahilan para guluhin ang tindahan? Eto na't kusa pang lumapit ang dahilan. Ano, sa iba, 4 na wen lang ang pinakamahal. Itong sayo 80 wen. Isa kang magnanakaw. Mga kapatid, wasakin ang pugad ng magnanakaw na to. Pagkasabi nito, agad silang dumampot ng mga gamit. Nang makita ito ng mga customer sa paligid, nagtakbuhan sila palabas ng tindahan, kinakabahan para sa iyo. Dahil ang 4 na lalaki ay puro matatangkad at malalaki ang katawan. Sa pagiging pandak mo, baka mahirapan ka pang abutin man lang ang tiyan nila. Si Pan Jinlian, bilang isang babae, ay namumutla na sa takot, nakatayo sa likod ng counter at hindi alam ang gagawin. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis si Kuya Nan. Naglakas loob siyang hamarang sa iyong harapan. Kung sa tingin niyo mahal, edi sana hindi na kayo kumain. Bakit niyo wawasakin ang tindahan? Ang mga maton ay sadya talagang nandoon para mag-iskandalo. Ang pakikipag-usap ni Kuya Nan ng maayos ay mukhang katawa-tawa sa paningin nilang 4. Hindi siya pinansin ng mga maton. Dinampot nila ang mga upuan at akmang magwawasak na. Nang makita ito ni Nange, agad siyang sumugod para pigilan sila, ngunit tinulak lang siya. Bumagsak siya ng malakas sa sahig. Nang makita mo ito, agad kang humarap para sawayin ng 4. Anumang masira ninyo ay kailangang bayaran. Pati na rin ang bayad sa pagkain at sa paggagamot ng sinaktan ninyo, walang labis, walang kulang. Nang marinig ito ni Pan Jinlian, natarantang hinawakan niya ang iyong braso. "Dalang, hayaan na lang natin ang pera, huwag mo lang hayaang saktan kanila." Sa sandaling iyon, habang pinapakinggan ng kanyang nag-aalalang mga salita, nakaramdam ka ng init sa iyong puso. Ngumiti ka ng may tiwala kay Pan Jinlian. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi pa sapat ang mga ito para tapatan ako." Nang marinig ang mayabang mong sinabi, nag-init din ang ulo ng malaking lalaki. Bigla ka nitong sinipa, biglang may umalingaw-ngaw na sigaw na parang kinakatay na baboy. Bumagsak sa sahig ang malaking lalaki. Iyon pala ay nasalumo ang kanyang paa, at ang iyong kamay ay parang isang bakal na plies. Sa isang higpit lang, halos madurage mo na ang kanyang bukong-bukong. "Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Sugurin nyo na siya." Ang 3 pang kasama ay sabay-sabay ding sumugod. At gaya ng inaasahan, ilang segundo lang ang lumipas, napabagsak mo na silang lahat sa sahig habang daing ng daing. Ikaw naman ay walang kahit isang gallows. Habang nakatayo sa gitna ng mga nakahandusay, para kang isang Diyos ng digmaan. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa mga manonood sa labas ng tindahan na tulala at hindi makapaniwala. Lalo namang nagulat si Pan Jinlian. Napahawak siya sa kanyang bibig at hindi makapagsalita, habang puno ng pagkamangha ang kanyang puso. "Marunong ba ng martial arts ang aking dalang?
Sa mga sandaling iyon, bumangon ang lalaking nakahandusay. Hindi siya makapaniwala na ganoon kakalakas. Muli siyang sumugod sa iyo. Nagkamali lang ako kanina, pero bago pa man siya makalapit sa iyo, ay muli mo na siyang sinipang papalayo. Napasubsob siya sa sahig habang umiiyak sa sakit. Nang makita nilang papalapit ka ng may matinding galit, agad na namutla ang apat na lalaki. Sunod-sunod silang pakiusap, patawarin niyo na po kami. Para sa ilang mesa at sa pagkain, 150 wen po lahat. Matapos makalakam ng pera ang ilang lalaki at ibigay ito kay Wuda, nagkandara pa silang umalis. Pagkaalis nila, nagsigawan sa tuwa ang lahat para sa iyo. Talagang hindi makapaniwala ang lahat sa galing mo. Nalaman mo lang ang lahat matapos mong magtanong sa mga nanunood. Kaya pala, mga tauhan pala sila ni Master Zhang. Kung ganoon, at doon, naunawaan mo na ang lahat. Siguradong dahil ito sa pagpapakasal sa iyo ni Pan Jinlian. Idagdag pa na malakas ang iyong negosyo kamakailan, kaya sumama ang loob ni Master Zhang. Kaya siya gumawa ng ganitong maruming paraan. Sa sandaling iyon, gulat na nakatingin sa iyo si Pan Jinlian. Dalang, marunong ka pala talagang makipaglaban. Napagtanto niyang lalo kanyang hindi maintindihan. Tila mayroon kang maraming katangian na wala sa ibang tao. Samantala, nakaupo si Master Zhang sa kanyang bahay at umiinom ng tsaa. Naghihintay siya ng magandang balita mula sa kanyang mga tauhan. Ngunit sino ang mag-aakala na pagbalik ng mga alagad ay kaawa-awa ang kanilang mga itsura. Nalaman niya lang matapos magtanong na ang maliit na si Wuda lang ay marunong palang makipaglaban. Nang mapagtanto niyang hindi maganda ang sitwasyon kung magpapatuloy pa ang gulo. Kapag may namatay, magiging mahirap para sa kanya na ayusin ito. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag munang gumawa ng gulo. Samantala, sa iyong tindahan, pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi ito naapektuhan kahit kaunti. Tuloy pa rin ang negosyo gaya ng dati. Pagsapit ng gabi, tuwang-tuwang sinabi sa iyo ni Pan Jinlian, Dalang. Mayroon na tayong 1 hanggang 2 tail na purong tubo bawat araw. Nakakagulat talaga ang kitang ito. Katumbas iyan ng 2 buwang sahod ng isang ordinaryong tao. Pinagmasdan mo si Pan Jinlian na may ngiting kasentamis ng bulaklak. Naisip mo kung gaano siya kapagod dahil sa abala nitong mga nakaraang araw, kaya hindi mo napigil ang lapitan siya at masihihin ang kanyang mga balikat. Dahil sa biglaang naramdamang kiliti, namula ang mukha ni Pan Jinlian. Naisip niya na hindi dapat ang asawang lalaki ang nagmamasahe sa asawang babae, kaya't humarap siya para sana ikaw naman ang masihiin. Pero dahil wala kang makalumang pag-iisip, hindi ka pumayag. At habang minamasahe mo siya, napansin mong napakalambot ng mga balikat ni Pan Jinlian. Noong una, hindi mo ito binigyan ng mali siya, pero unti-unting namula ang mga tainga at leeg ni Pan Jinlian. Dahan-dahan siyang lumingon, at tinitigan mo ang kanyang mapupulang labi. Napalunok ka. Sa una ay inakala ni Pan Jinlian na nawawala na siya sa tamang asal. Pero nang makita niya ang iyong pagkabighani, bigla na lang siyang natawa. Pagkatapos, sinabihan ka ni Pan Jinlian na magpahinga na at siya na ang baalang magligpit ng mga natira. Hindi nagtagal pagkatapos mong bumalik sa iyong silid, may narinig kang lagaslas ng tubig mula sa ikalawang palapag. Alam mong si Pan Jinlian iyon na naliligo. Ngayong lumakas na ang iyong pangangatawan. Tumaas ang antas ng iyong paningin at pandinig, kaya ang mahinang tunog na ito ay nagdulot sa iyo ng kaunting init. Pero alam mong hindi pa ito ang tamang panahon, kaya nagkunwari ka na lang na walang narinig. Pinilit mong matulog. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, lumapit si Wang Po at hinayla si Pan Jinlian para makipag-usap. Nakita mo ito, ngunit hindi mo sila pinigilan. Dahil bukod sa iyo, wala naman siyang ibang kakilala. Mabuti na rin na mayroon siyang nakakausap para hindi siya mainip. At isa pa, ikaw ngayon, ay may kumpiyansang baguhin ang takbo ng mga susunod na mangyayari. Kapag libre sa umaga, inaanyayahan din ni Wang Po si Pan Jinlian sa kanyang lugar para magtsaa. Alam na alam mo kung ano ang masama niyang binabalak, pero naisip mo rin na buong araw lang nasa bahay si Pan Jinlian, kaya hindi rin masamang lumabas siya paminsan-minsan. At saka, wala pa namang bakas ni Bai Menqing, kaya hindi ka rin nag-aalala. Samantala, sa kabilang banda, sa tindahan ni Wang Po, bigla niyang tinanong si Pan Jinlian. Jinlian, ikaw ay 20 taong gulang pa lang. 23 na ako ngayong taon sa nominal na edad. Pagkarinig nito, umiling-iling si Wang Po. Nagtaka si Pan Jinlian. Anong problema? Sayang at napangasawa mo si Wuda lang. Ang isang magandang dalaga na tulad mo ay dapat mapang-asawa ng isang mayamang maharlika. Tia Wang, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kahit pandak siya, mabuti naman siyang tao. Mabait siya sa akin. Para sa akin, walang dapat ikahinayang. Ngumiti lang si Wang Po. Pareho tayong babae, paanong hindi ko maiintindihan ang mga iniisip mo? Pero totoong hindi kayo bagay ni Wuda lang. Si Pan Jinlian naman ay isang disenteng tao. At naging maganda ang pakikitungo niya sa iyo nitong mga nakaraang araw, kaya agad kanyang ipinagtanggol. Pagkasabi niyon ay tumayo siya para umalis. Mabilis namang nagkunwari si Wang Po na sinasampal ang sariling bibig. Jinlian, kasalanan ko ito, kasalanan ng bibig ko. Hindi na ako muling magsasabi ng ganito. Huwag ka sanang magalit, para rin naman ito sa ikabubuti mo. Kung dahil sa mga salitang ito ay magagalit si Pan Jinlian, hindi ba't para na rin niyang pinutol ang kanyang pagkakakitaan? Kaya agad niyang pinigilan si Pan Jinlian. Pero nakikita kong isa ka pa ring dalaga.
Paanong isang buwan na kayong kasal pero hindi pa kayo nagsisiping? Agad na namula sa hiya ang mukha ni Pan Jinlian. Matagal na akong hindi dalaga. Pagkasabi niyon ay nagmamadali siyang umalis sa bahay ni Wang Po. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na nagplano si Pan Jinlian na bumalik pa sa bahay ni Wang Po. Siguro, kahit siya ay hindi alam kung kailan nagbago ang tingin niya kay Wu Dalang. Siguro, kahit siya ay hindi alam kung kailan nagbago ang tingin niya kay Wu Dalang. Pero napakabuti mong tao. Naging mabuti rin siya sa kanya, kaya't dahan-dahan na rin niyang tinanggap ang asawang ito. Makalipas ang ilang araw, habang abala ka sa tindahan, yung mga sigang dating nanggulo ay muling nagpakita. Nang makita ito ni Pan Jinlian, kinakabahan siyang nagtago sa iyong likuran at pinaalalahanan kang mag-ingat. Nakita mong hindi naman sila mukhang nanggugulo, kaya hindi ka natakot. Tumingin sa'yo nang may mapanuyong ngiti ang leader ng mga siga. Boss Wu, hindi kami naparito para manggulo. Talagang hindi namin makalimutan ang pancake mo. Mula nang matikman nila ang pagkain mo, hindi na ito maalis sa isipan nila. Pero dahil sa pride nila, nahiya silang bumalik. Ngayon, inutusan sila ni Master Zhang na maningil ng upa sa malapit. Naisip nila na mga utusan lang naman sila, na nagtatrabaho lang para sa kanilang amo, kaya kinapala na lang nila ang kanilang mukha at pumunta para kumain. Sinabihan ko silang maupo, tutal, mga customer naman sila. Walang dahilan para tanggihan ang negosyo. Nilantakan ng 4 na lalaki ang 8 piraso ng pancake. Bago umalis, nag-take out pa sila ng ilan at umalis ng masaya. Pagsapit ng gabi, si Pan Jinlian ay napapangiti habang nagbibilang ng pera, iniisip na mayroon siyang asawang magaling kumita. Sa hinaharap, magkakaroon na sila ng magandang buhay. Dati, may kaunti pa siyang sama ng loob. Pero ngayon, payapa na siyang susunod sa iyo. Sa pag-iisip nito, naalala ni Pan Jinlian na pagod ka ngayong araw at halos hindi ka nakapagpahinga. Samantala, abala ka sa pagdadagdag ng attribute points. Ang ikaw ngayon, ay kayang-kaya ng ihagis ang isang 500 jin na malaking bato gamit lang ang isang kamay. Ang eksenang ito, ay sakto namang nakita ni Pan Jinlian na nagdala sa iyo ng tubig. Hindi siya makapaniwala, ito pa ba ang dalang na kilala niya? Samantala, ikaw, ay lubos na nalulugod sa biglaang paglakas mo, at hindi mo man lang napansin ang nagulat na si Pan Jinlian sa iyong likuran. Sa mga sumunod na araw, sinimulan mo na ang plano na magpalawak at magbukas ng mga branch. Kasabay nito, gusto mo ring subukan kung ang mga branch ay makakapagbigay sa iyo ng emotion points. Kaya naman, inutusan mo si brother na maghanap ng mga tindahan na ipinapasa. Kinaumagahan, biglang naging maingay ang kalye. Bigyan mo ako ng isang pancake. Isang magarang manamit na binata ang naglalakad papalapit sa tindahan, mga 27 o 28 taong gulang. Mayroon siyang makinis na mukha, kung hindi mo siya kilala, aakalain mong isa siyang dalaga na nagpapanggap na lalaki. Ang mga dumaraan ay nagsitabihan. Nalaman mo mula sa usapan ng mga tao, na ang taong ito ay si Gang Zishu, ang matalik na kaibigan ni Bai Manqing na kasama niyang gumawa ng kalokohan. Dahil nagpakita na si Gang Zishu, hindi na rin magtatagal at lalabas na rin si Bai Manqing. Ang sino mang nakabasa ng orihinal na kwento ay alam na itong si Gang Zishu ay isa ring kaawa-awang tao. Ang asawa niya ay pinaglaruan ng kanyang tiyuhin. Kapag gusto niyang maging malambing sa asawa niya, minumura pa siya nito. Ang mga gawain sa bahay ay kontrolado rin ng kanyang tiyuhin. Sa wakas, nang siya na ang mamamahala sa pamilya, nalaman niyang hindi lang matagal nang may relasyon ang kanyang asawa kay Bai Manqing. Inilipat pa nito ang lahat ng kanilang yaman. Sa huli, wala siyang natira at namatay sa sama ng loob. Pero hindi pa nangyayari ang lahat ng ito. Boss, narinig ko na masarap daw ang pagkain niyo rito. Susubukan ko. Ang mga sinabi ni Gang Zishu ang nagpabalik sa iyo sa realidad. Gumawa ka ng isang pancake at iniabot ito sa kanya. Pagkatapos niyang kumain, saka lang niya nalaman. Nakulang pa ang sinasabi ng iba. Ang lasa nito ay parang pagkain ng mga Diyos. Bago umalis, nag-take out pa siya ng isa para sa kanyang asawa. Habang pinapanood ang papalayong si Gang Zishu, para mo nang nakikita ang mga sungay na tumutubo sa ulo niya. Pero hindi mo na rin balak makialam. Tutal, kasabwat pa rin naman siya sa mga kalokohan ni Bai Manqing. Kinaumagahan, nagmamadaling pumunta si Kuya Nan para sabihin sa iyo ang kanyang nalaman. Sumama ka sa kanya para personal na tingnan ang mga tindahan. Sa huli, pinili mo ang isang tindahan sa hilaga ng lungsod na may buwan ng upa na 500 wen. Hindi malaki ang tindahan pero sapat na ito. Pagkatapos ng simpleng pag-aayos, isinabat mo ang bagong signboard at nagsimula ng mag-operate. Matapos pag-isipan ng mabuti, ipinagkatiwala mo ang pamamahala ng tindahan kay Kuya Nan. Tutal, maaari rin itong baguhin ang kanyang kapalaran. Kaya naman, tinuruan mo siya kung paano gumawa ng tunay na gokuwi at hinayaan siyang mag-isang pamahalaan ang branch. Sa mga sumunod na araw, naging stable ang kita ng branch. Araw-araw, binibigyan ka ni Kuya Nan ng kitang 400 wen. At ang pinaka nakakagulat, mayroon ding kita mula sa emosyon ng branch. Sa loob lang ng 10 araw, nakakolekta ka na ng 40 attribute points. Idinagdag mo lahat sa lakas, at ang iyong puwersa ay tumaas sa 635 jin. Habang tinitingnan ng iyong mga kamao na sinlaki ng sandbag, biglang lumakas ang iyong loob. Pagdating sa likod bahay, may isang malaking bato na may bigat na 100 jin. Inihagis mo ito ng mahigit 1 metro pataas, at pagkatapos ay madali mo itong nasalo.
Dahil sa iyong malalakas na braso, mukhang napakatipuno ng iyong pangangatawan. Kinabukasan, isang grupo ng mahigit 10 mayayamang binata ang marangyang naglalakad sa kalye. Sa daan, binabati ng mga tao ang binatang namunguna sa kanila. Laging binabati siya bilang dakilang Ginoong Bayman. At nang mapadaan siya sa harap ng iyong tindahan, naakit siya sa isang mabangong amoy. Habang hinahanap ni Bayman Ching kung saan nanggagaling ang amoy, may narinig siyang kalabog mula sa ikalawang palapag. Ang panukod ng bintana ay biglang dumulas at nahulog, na tumama mismo sa ulo ni Bayman Ching. Agad na napatingin sa itaas ang lahat, iniisip kung sino kayang pabaya ang gumawa nito. Noon, bumukas ang bintana sa ikalawang palapag at isang magandang mukha ang dumungaw. Pasensya na po, hindi ko sinasadyang mahulog iyon. Tumingala si Bayman Ching at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dati galit. Ikaw ba ang bababa para kunin ang tungkod na ito, o ihahagis ko na lang paakyat? Pakihagis na lang po ninyo, Ginoo. Inihagis naman ni Bayman Ching ang tungkod paitaas. Ilang beses munang sumable bago ito nasalo ni Pan Jinlian. Sunod-sunod siyang humingi ng paumanhin bago isinara ang bintana. Tinitigan ni Bayman Ching ang saradong bintana, at hindi pa rin umalis. Habang inaalala sa kanyang isipan ang kagandahan ng ginang. At ang lahat ng ito ay nakita ng di kalayuan ni Wang Po. Matagal na nanatili sa kinatatayuan si Bayman Ching na ayaw umalis. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Wang Po mula sa tsaan at binati si Bayman Ching. Inanyayahan niya itong pumasok para uminom ng tsaa. Sinulyapan ni Bayman Ching ang karatula ng tsaan ni Wang Po. Tila may naisip siya, kaya isinama niya ang kanyang mga kasama sa loob. Habang umiinom ng tsaa ang lahat, may pinag-uusapan naman sina Bayman Ching at Wang Po sa likod ng kurtina. Puno ng sigla ang mukha ni Bayman Ching, habang si Wang Po naman ay patuloy lang sa pag-inom ng kanyang tsaa. Alam na alam niya syempre kung ano ang gusto ni Bayman Ching, at natural lang na kaya niya itong tulungan. Pero hinihintay niya lang na ito ang unang magsalita. Ginang Wang, heto po ang 3 tail na pilak. Pakitabi niyo po itong mabuti. Inilabas ni Bayman Ching ang pilak at ipinilit sa kamay ni Wang Po. Agad namang nagkunwaring tumanggi si Wang Po. Senyor Bayman, hindi ko po ito matatanggap. Bakit daw kita bibigyan ng pera nang walang dahilan? Nako, Aling Wang, pakinggan mo nga yung sinasabi mo. Imposibleng hindi mo alam kung ano ang iniisip ko. Ngumiti si Wang Po, mukhang nagustuhan ng opisyal na si Bayman Ching si Pan Jinlian. Ano? Nagkasabuatan ang dalawang ito. Ang isa ay para sa babae, ang isa naman ay para sa pera. Naging maayos na maayos ang kanilang usapan. Paglabas ni Bayman Ching, si Gang Zishu at ang iba pa, na may lihim na pagkakaunawaan, ay ginamit ang dahilan na magpalibre kay Bayman Ching para hilahin siya papasok sa tindahan. Pumasok at umupo si Bayman Ching na tila nag-aalinlangan, pero ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa ikalawang palapag. Tindero Wu, 10 Jianbing. 10 Guokui, nginitian ka ni Ginoong Shu. Tumango ka bilang tugon at nagtrabaho na. Pagkaupo ng lahat, hindi nila pinag-usapan si Pan Jinlian. Tutal, nasa itaas lang naman siya. At ang mga mata ni Bayman Ching ay walang tigil sa pagtingin sa iyo. Walang tigil din siyang umiiling at bumubuntong hininga. Isang napakagandang dalaga, pero napangasawa ang isang pandak na tulad nito. Talagang isang malaking aksaya. Lahat ng kilos ni Bayman Ching ay kitang-kita mo. Naisip mo na baka dahil sa paglipat mo sa mundong ito, may mga bagay na nagulo kaya mas maagang lumitaw si Bayman Ching. Ayon sa kwento, dapat si Wusong muna ang lalabas. Lihim na magkakagusto si Pan Jinlian kay Wusong. Ngunit mahigpit siyang tatanggihan ni Wusong na magiging dahilan ng tuluyang pagguho ng isipan ni Pan Jinlian. At doon magsisimula ang mga susunod na pangyayari. Pero ngayon, may tiwala ka sa sarili mo. Hinding-hindi mo hahayaang mangyari ang mga susunod na kaganapan. Nang may hain na ang mga Jianbing at Guokui, nagsimula ng pumain sina Bayman Ching. Sa simula, hindi naniniwala sina Bayman Ching sa sinabi ni Ginoong Shu. Naisip nila, gaano nakasarap ang pagkain sa isang maliit na tindahan na tulad nito. Ngunit matapos matikman, hindi napigilan ni Bayman Ching na purihin ito ng paulit-ulit. May ganito palang kasarap na pagkain sa kondado ng Shuiho. Samantala, nagkindate naman sa isang tabi sina Ying Bojo. Kapatid na Bayman, hindi lang masarap na pagkain ang meron sa tindahang ito. Sa hinaharap, may mas masarap pa na naghihintay para matikman mo, kapatid na Bayman. Pagkatapos, malakas na nagtawanan ng iilan. Ang pinapahiwatig nila ay si Pan Jinlian, na nagustuhan ni Bayman Ching. Bahagya mong narinig kung ano ang ibig nilang sabihin, ngunit hindi ka nagalit. Bagamat sa kasalukuyan mong lakas, hindi ka kayang labanan ni Bayman Ching. Pero ang mga koneksyon sa likod niya ay hindi mo pa kayang tapatan sa ngayon. Kaya ayaw mo ring palakihin ang gulo. Kung sakaling magkagulo o mapagbintangan ka, ayaw mong mapilitang pumunta sa Liangshan para maging isang bayani. Gusto mo lang kumita ng pera at pagbutihin ang iyong mga attribute. May pera, may lupa, may imperyo ng negosyo. Hindi na kailangang humanap pa ng gulo. Mabuti na lang at pagkatapos kumain ni na Bayman Ching, nag-iwan sila ng pera at umalis na. Pagkatapos ng maghapong trabaho, tiningnan mo ang naipon mong 25 attribute points. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya kang idagdag ang 15 puntos sa lakas. Ngayon, ang lakas mo ay umabot na sa 650 jin. Kinuyam mo ang iyong kamao. Naglabas ng malakas na tunog ang buo mong braso.
ang natitirang 10 attribute points dahil lumitaw na si Bai Manqing. At nagsisimula na siyang lumapit sa iyong asawa, pinili mong idagdag ang 10 puntos na ito sa iyong taas. Tagumpay ang pagdagdag ng puntos. Nadagdagan ng 10 sentimetro. Narinig ang boses ng system. Naramdaman mo ang matinding sakit sa buong katawan na hindi mo pa nararanasan. Para bang binabanat ang iyong mga buto at alamnan. Muntik ka nang mapasigaw sa sakit. Ngunit binigyan ka pa rin ito ng sorpresa. 10 sentimetro pala. Katumbas ito ng pagsusuot ng isang pares ng sapatos na pampatangkad. Bagamat hindi masyadong halata ang pagkakaiba. Pero sa patuloy na pagdagdag ng taas, hindi magiging problema ang pagbalik sa 1 metro at 80 sentimetro mong taas sa dati mong buhay. Sa mga oras na ito, si Pan Jinlian, na abala sa kasiyahan ng pagbibilang ng pera, ay walang kamalay-malay sa malaking pagbabagong nangyari. Tumalikod ka para magpakulo ng tubig para maligo. Nag-uusok ang paliguan na gawa sa kahoy. Humiga ka sa loob nito. Lumitaw ang iyong matipunong mga kalamnan. Ang dalawa mong kamay ay nakapatong sa gilid ng paliguan. Itinaas mo ang iyong ulo, na may itsura ng kasiyahan. Hindi alam kung kailan, pero pumunta si Pan Jinlian sa likod ng harang. Medyo nagulat siya. Ang pangangatawan mo ay tila napakatibay. Nang matapos kang maligo at tumayo, nahihiya pa ring tumalikod si Pan Jinlian. At nang magbihis ka at humarap siya, tiningnan ka niya mula ulo hanggang paa na may kakaibang tingin. Dalang, bakit parang tumangkad ka yata ng malaki? Muling tiningnan ni Pan Jinlian mula ulo hanggang paa. Habang tumatagal ang pagtingin niya, lalo siyang nagugulat. Sa unang tingin, mukhang tumangkad ka nga. Pagtingin ulit, parang walang nagbago. Nakakailang talaga, parang tumangkad siya ng kaunti. O baka ako ang tumangkad. Hindi naniwala si Pan Jinlian dito. Paanong tatangkad pa ang isang taong mahigit 30 na? Inisip niyang baka namalikmata lang siya, pero ewan kung bakit, mukha talaga siyang tumangkad ng kaunti. Labis niya itong ikinatuwa, sino ba namang may gusto na ang asawa niya ay isang pandak? Kinabukasan, pagbukas mo pa lang ng pinto, nakita mo na si Wang Po sa tapat, nakaupo sa labas ng tindahan ng tsaa at kumakain ng buto ng pakwan. Nakangiti siyang nakatitig sa pinto ng tindahan ninyo. Kapag may dumadaan, lalapitan niya ito para makipag-usap. Pero paminsan-minsan, ang tingin niya ay napupunta sa direksyon mo. Nang makita niyang bumaba na sa wakas si Pan Jinlian, agad na kumuha ng lumang damit si Wang Po at lumapit. Nang makita niyang bumaba na sa wakas si Pan Jinlian, agad na kumuha ng lumang damit si Wang Po at lumapit. Jinlian, halika rito kay Aling Wang, magtsa ka muna. Mayroon akong ipapatulong sa iyo. Tawang-tawang hinayla ni Wang Po si Pan Jinlian. Jinlian, tingnan mo, itong matandang to ay malabo na ang mata. Magaling ka naman sa pananahi. Halika't tulungan mo akong tahiin itong damit. Dahil sa pagmamaliit ni Wang Po kay Dalang noon, ayaw sana talagang pumunta ni Jinlian. Pero dahil ganito na magsalita si Wang Po, parang hindi naman magandang tumanggi. Kaya sumama na siya kay Wang Po. Dinala ni Wang Po si Pan Jinlian sa maliit na silid sa likod. Kinuha niya ang kamay ni Jinlian at tiningnan. Aba, Jinlian, tingnan mo itong kutis mo, ang kinis at ang lambot. Noong bata pa ako, ganito rin ako katulad mo. Sayang nga lang, hindi mapipigilan ang pagtanda. Ngayon, matanda na at laos na. Si Pan Jinlian ay nakisama na lang sa pambabola. Nagbibiro po kayo, Aling Wang. Siguradong napakaganda ninyo noong kabataan ninyo. Paano naman ako may kukumpara sa inyo? Habang nagtatahi ng damit si Pan Jinlian, biglang naglabas si Wang Po ng isang berdeng jade na palawit. Jinlian, kunin mo ito. Ang jade na ito ay nagkakahalaga ng 2 tail na pilak. Regalo ito kahapon ng Ginoo mula sa Hilagang Gate. Siguradong magugustuhan mo. Nang marinig ni Pan Jinlian na galing ito kay Zimenqing, agad na nagbago ang kanyang mukha at dali-dali niyang itinulak pabalik ang palawit. Aling Wang, huwag po kayong magbiro. Ako po ay may asawa na. Paano ko naman basta-basta tatanggapin ang bigay ng Ginoo mula sa Hilagang Gate? Wala namang ibang ibig sabihin ang Ginoo. Isipin mo, itong jade na palawit, gaano katagal magtitinda ng Xiaobing ang wudalang mo para mabili ito para sayo. Binigay niya sayo, kaya tanggapin mo na lang. Nakita ni Pan Jinlian na walang silbi ang pagtanggi kaya tumayo na siya para umalis. At sinabi niyang mayroon siyang sariling jade na palawit. Nagtakang napatingin si Wang Po kay Pan Jinlian. Sa isip-isip niya, ang jade na palawit ay hindi basta-basta pag-aari ng karaniwang pamilya. Inakala niyang nagbibiro lang si Pan Jinlian. Ngunit hindi niya inasahan na maglalabas si Pan Jinlian ng isang puting jade mula sa kanyang damit. Inakala niyang nagbibiro lang si Pan Jinlian. Hindi niya inasahan na maglalabas si Pan Jinlian ng isang puting jade mula sa kanyang damit. Ang pagkakagawa ng jade ay pino at malinaw. Mayroon pa itong bahagyang malumanay na kintab. Agad na nagulat si Wang Po. Sa isang tingin pa lang ay nakita na niyang hindi ito ordinaryong palawit. Sinabi ni Pan Jinlian kay Wang Po na binili ito para sa kanya ng kanyang dalang kasama pa ng mga damit na seda at alahas. Gumasto sila ng mahigit 10 tail na pilak at hindi na sila kapos sa pera ngayon. Hindi naman tanga si Pan Jinlian. Malinaw sa kanya ang iniisip ni Wang Po. Dahil may pera na ang kanyang dalang, hindi niya pinagnanasaan ang mga gamit ng iba. Doon lang napagtanto ni Wang Po na siya pala ang nagmukhang katawa-tawa. Nahiya siyang itinago pabalik ang palawit. Pero nang maisip niya ang ipinang-akong pabuya ni Zimenqing, hindi niya matanggap at sinubukan pa rin niya sa huling pagkakataon. Jinlian, barya lang ang lahat ng ito para sa Ginoo mula sa Hilagang Gate.
Kunin mo na, wala naman siyang ipapagawa sa'yo. At saka, hindi mo pa yata kilala kung sino talaga ang ginoo mula sa Hilagang Gate, no? Ngumiti si Pan Jinlian at sinabing alam niya, pero wala itong kinalaman sa kanya. Pagkasabi nito, tumayo si Pan Jinlian at mabilis na umalis. Hindi mapakali si Wang Po habang pinapanood ang likod ni Pan Jinlian na papalayo. Sinira nito ng tuluyan ang kanyang mga plano, lalo na nang makita niyang masaya kayong nag-uusap at nagtatawanan ni Pan Jinlian pagbalik nito. Mukha kayong napakasweet sa isa't isa, kaya lalo pa siyang nag-alala. Hindi niya alam kung paano haharap kay Zimenching. Pero hindi siya ganoon kadaling si Suko. Kaya kailangan niyang magtiis at maghintay ng susunod na pagkakataon. Pag-uwi ni Pan Jinlian, hindi niya binanggit sa iyo ang bagay na ito. Pero sa totoo lang, matagal mo nang alam ang masamang balak ni Wang Po. Ang mang-akit ng asawa ng iba para sa ilang pirasong pilak. Sa huli, pinahamak pa niya si Wudalang. Mang-akit ng asawa ng iba para sa ilang pirasong pilak. Sa huli, pinahamak pa niya si Wudalang. Ngunit hindi ka nag-aalala, marami namang paraan para turuan ng leksyon ang mata ko na matandang iyon. Muli, idinagdag mong lahat ang attribute ng araw na iyon sa iyong taas. Tutal, sapat na ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Isang simpleng galaw mo lang ay may katumbas na 700 jin na puwersa. Kung hindi ka magpipigil ng kaunting lakas, sapat na ang isang suntok para pasabugin ang ulo ng isang tao. Bukod pa rito, ang pagdagdag sa taas ay nagpapataas din ng lakas. Pagkatapos mong magdagdag ng puntos, naramdaman mong nag-aalab ang iyong buong katawan. Para bang pilit na binabanat ang iyong mga buto. Naisip mo sa iyong sarili. Sa susunod, hindi na ako dapat maging ganito katat. Mas mabuting dahan-dahan lang ang pagdagdag. Ang ganitong bigla ang pagtangkad, baka mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos mong tumangkad, basang-basa ka na naman ng pawis, kaya nagsabi ka kay Pan Jinlian na maliligo ka. Samantala, nakita ni Pan Jinlian na umiwi ka sa sakit at bigla na lang pinagpawisan. Natakot siya at agad na nagtanong kung may sakit ka. Nahiya ka at idinahilan na baka napagod ka lang. Nang makita ang sitwasyon, kusa si Pan Jinlian na nagpunta para tulungan kang magpakulo ng tubig. Siya pa mismo ang tumulong sa pagpunas ng iyong katawan. At nang matapos kang maligo at tumayo, medyo naguluhan ang ekspresyon ni Pan Jinlian. Hindi niya napansin kanina. Ngayon, bakit parang tumangkad ka na naman? Kung dati ay bahagyang pagbabago lamang. Ngayon na tumangkad ka ng 18 sentimetro, napakalinaw na ng pagkakaiba. Agad na natulala si Pan Jinlian at tinanong ka kung ano ang nangyari. Nakahanap ka na lang ng dahilan, nagsinungaling ka na baka bigla na lang nagsimulang magbinata ang iyong katawan. Puno ng pagtataka ang mukha ni Pan Jinlian, nag-aalala kung mayroon ka bang kakaibang sakit. Ipinakita mo sa kanya ang isang set ng martial arts. Tingnan mo ako, malakas at masigla, mukha ba akong may sakit? Namula ang mukha ni Pan Jinlian dahil sa biro mo. Inakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang tawa. Sa bagay nga naman, mukha kang mas matipuno kaysa dati. Pagkatapos mong tumangkad, kasama pa ang iyong matipunong pangangatawan, mas gwapo ka ng tingnan kaysa dati. At napakagaling mo pang kumita ng pera, kaya naman hindi mapigilan ni Pan Jinlian na titigan ka palagi. Isang araw, maaga mong isinara ang tindahan at hinayla si Pan Jinlian, sinabing isasama mo siyang mamasyal. Masayang sumunod sa iyo si Pan Jinlian palabas ng pinto. Kalalabas niyo palang dalawa, ay nakita ninyo si Wang Po sa kabilang kalsada, na palaging sumisilip sa iyong tindahan ng Gokui. Matagal na siyang naghihintay na mag-away kayong mag-asawa para makahanap siya ng pagkakataong sumingit. Pero nang makita niya kayong magkahawak kamay, nag-uusap at nagtatawanan, na mukhang napakasweet ninyo sa isa't isa. Halos maibugan niya ang tsaa sa kanyang bibig. Talagang nabigla siya sa kaswitan ninyong dalawa. Inakay mo si Pan Jinlian papasyal sa hilaga ng lungsod. Nakita mong malapit ng dumilim. Si Kuya Nan ay abala pa rin doon, at napakaganda pa rin ang takbo ng negosyo. Kahit na ang malaking parte ng kita ay napupunta sa iyo, mas malaki pa rin ito ng di hamak kaysa sa kinikita niya dati. At ngayon, naisasama pa niya ang kanyang ama sa tindahan para maalagan. Hindi mo na kailangang itanong kung gaano kasaya si Kuya Nan. Itinuturing ka ng buong pamilya niya na kanilang tagapagligtas. Pagkakita sa iyo, agad na inilabas ni Nan ang mga kinita nitong mga nakaraang araw. Pati na rin ang libro ng kwenta. Pero kinuha mo lang ang pera. Sinabi mo sa kanya na hindi mo na kailangang tingnan ang libro, dahil may tiwala ka sa trabaho niya. Nakita mong mahina ang katawan ng tatay ni Nan, kaya kumuha ka pa ng 2 tail ng pilak mula sa kita. Para maalagan muna ng matanda ang kanyang kalusugan, at para mas matulungan pa niya si Nan sa hinaharap. Naluluhang tumingin sa iyo ang mag-ama, hindi alam kung ano ang sasabihin. Biglang may naalala si Nan. Hindi kalayuan, may gamaya rin daw sa iyo at nagbukas ng tindahan ng Gokui. Alam mong hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kakumpetensya. Pero hindi mo inasahang ganoon kabilis. Sabi ni Nan, matumal ang negosyo ng tindahan na iyon. Narinig daw niya na malapit na itong magsara. Ngumiti ka lang at hindi nagsalita. Dahil wala sila ng iyong sikretong recipe, siguradong malayo ang lasa ng Gokui na gawa nila. Sanay na ang panlasa ng mga taong nakakain na ng Gokui mo. Magtataka ka pa kung magiging maganda ang negosyo nila. Pero naku-curious ka rin kung sino ang nagmamadaling iyon. Kaya naman, pumunta kayo ni Pan Jinlian sa tindahan na iyon, ang Laobay Gokui Shop. Walang kahit isang customer sa loob. Nang makita ng mag-amang bay na dumating ka,
Agad silang tumakbo sa harap mo. Boss Wu, natikman na namin ang Gokuin ninyo. Walang katulad ang lasa. Palaging may kulang sa gawa namin. Sana'y maturuan kami ni Boss Wu. Tiningnan mo sila ng mabuti. Sila pala ang mag-amang basagulero ng Shuihu County. Dati, madalas mang-api ng mga kapitbahay ang dalawang ito. At nangingikil. Lihim kang natawa sa iyong sarili. Wala yata sa katinoan ang mag-amang ito. Kinakalaban ka na nga sa negosyo. May lakas pa ng loob na humingi ng sikretong recipe. Sa totoo lang, hindi naman tanga si Baida. Nakita lang niya na mukha kang tapat at madaling utuin kaya siya naglakas loob na magsalita ng ganyan. Baka sakaling maging tanga itong si Pandak at ibigay ang sikretong recipe. Yayaman na sila sa pagbebenta ng Gokui. Pinuri mo na lang na masarap ang gawa nilang Gokui. Pero sinabi mong wala kang anumang espesyal na paraan. Pagkatapos, umalis ka na kasama si Pan Jinlian. Pinanood kayong umalis ng mag-amang bay. Nagkatinginan silang dalawa. Inaasahan na nilang hindi mo ibibigay ang recipe. Kung hindi nila makuha sa'yo, pwede pa nilang puntahan si Nan. Matagal nang basagulero si Baida sa Shuihu County. Marami siyang alam na paraan. Kung hindi magsasalita si Nan, ay dadaan nila sa dahas. Tutal, hindi na bago sa kanila ang ganitong gawain. Kinaumagahan, tumakbo papunta sa'yo si Nan na bagbog sarado ang mukha. Ang makita mo ang itsura niya, alam mong binugbog siya. Agad mo siyang tinanong kung anong nangyari. Ang mag-amang bay, hinihingi nila ang sikretong recipe. Hindi ko ibinigay, kaya binugbog nila ako. Tinakat pa nila ako na kapag hindi ko raw ibinigay ang recipe, hindi na raw nila kami hahayaang makapagnegosyo. Nang marinig mo ito, biglang sumeryoso ang mukha mo. Sina nang nagpapatakbo ng branch mo. Ang ginawa nila ay malinaw na pambabastos sa'yo. Ang pag-api kay Nan ay parang pag-api na rin sa'yo, wuda lang. Akala ba nila ikaw pa rin yung dati na madaling api-apihin lang? Alam mong kapag hindi ka gumanti ngayon, mas magiging mayabang pa ang mag-amang bay. At sa hinaharap, marami pang ibang may inggit na lilito. Nang makapagdesisyon ka na, tinawag mo si Nan para makipagtuos sa mag-amang bay. Dalang, mag-ingat ka. Bumaba si Pan Jinlian mula sa ikalawang palapag at tinayuhan kang huwag padalos-dalos. Pero ang hindi mo alam, pagkaalis ninyo ni Nan, biglang natuwa si Wang Po na nasa kabilang bahay. May gumugulo na sa'yo. At ngayong mag-isa na lang si Pan Jinlian sa bahay, ito na ang perpektong pagkakataon niya para kumilos. Kahit nagalit ka, naiintindihan mo na may mga batas sa Song Dynasty. Kung hindi mo pag-iisipang mabuti, hindi sulit kung masangkot ka pa sa gulo. Sa negosyo, mahalaga ang pakikipagkasundo, hindi ang pakikipag-away. Pero kailangan mong bumawi, kaya isinama mo si Nange. Pumunta kayo sa tapat ng bahay ni Baida, na may ngiting parang hindi makabasag pinggan. Boss Wang, naparito ako para ayusin ang nangyari kahapon. Nang marinig ito, natigilan ang mag-amang Baida. Naisip nila, baka natakot na sa kanila si Woda lang kaya sadya siyang pumunta para ibigay ang sikretong recipe. At sa pagtingin sa mapagkumbaba mong anyo, hindi ka naman mukhang nanggugulo. Kahit na nagtataka si Nange sa gilid, hindi siya sumingit. Nagpatuloy ka sa pagpapakumbaba, hindi ba't gusto nyo ang sikretong recipe? Dala ko na para sa inyo. Pwede ba akong pumasok para sabihin? Nang marinig ito ng mag-amang Baida, natuwa sila ng gusto. Nagmamadali nilang binuksan ang pinto para patuloyin ka. Sa tagal niyang naging siga, alam na niya kung paano harapin ang mga taong matitino. At heto na nga, dahil sa takot, inihatid ni Woda lang ang sikretong recipe. At kapag nakuha na niya ang recipe, makakapagbenta na siya ng Gokui at kikita ng malaking pera. Kahit naramdam ni Matandang Bay na may mali sa sitwasyon. Pero nang makita ang iyong tapat at simpleng itsura, hindi na siya nag-isip pa ng malalim. Ang karanasan nila sa pananakot sa mahihina ay nagsasabi sa kanila na kapag tinakat mo ang kalaban, ibibigay nila ang lahat ng magagandang bagay. Pagkapasok mo sa bahay, sinabihan mo si Baida na isara ng maigi ang pinto. Dahil ito raw ay eksklusibong sikretong recipe ng pamilya Wu. Nag-isip si Baida, bilang isang lalaking may taas na 1.8 meters, hindi siya nag-aalala sa iyo na isang pandak. Kaya dali-dali niyang isinara ang pinto, kumuha ng papel at panulat, at ngumiti sa iyo ng parang tanga. Boss Wu, isulat mo lang ang sikretong recipe at sisiguraduhin kong Array, hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, bigla mong sinampal si Baida sa mukha. Agad na nag-iwan ng marka ng palad sa mukha ni Baida, at napasigaw siya sa sakit. Kung hindi mo pinigilan ang iyong lakas, ang sampal mong iyon ay malamang natuluyan ng nakasira sa kanyang mukha. Sa puntong ito, nakariak na rin si Matandang Bay. Diretso siyang sumuntok sa iyo, pero minaliit niya ang iyong bilis. Agad mong nahawakan ang kanyang pulso. Sa isang magaang na pagpisil lang, napasigaw sa sakit si Matandang Bay at napaluhod sa sahig. Hayop kang pandak ka. Nang makabawi si Baida, galit siyang nagmura at gumanti sa iyo. Pero bago pa man siya makalapit, sinampal mo na naman ang kabilang pisngi niya, kaya't siya'y tuluyang nahilo. Hindi na siya makatayo ng tuwid. Pagkatapos nito, sa tuwing magtatangka si Baida na magmura, agad mo siyang sinasampal. Sinubukan niyang lumaban, pero sa harap ng iyong napakalakas na puwersa, ang kanyang paglaban ay mukhang katawa-tawa. Napatulala si Nange habang nanonood sa gilid. Hindi niya inakala na ganyan ka pala kalakas. Kaya mong mag-isang ilang paso ang mag-amang Baida. Noon lang napagtanto ni Baida na ang pagpapasara mo sa pinto ay hindi para ibigay ang sikretong recipe, kundi para walang maiwang ebidensya. At ayaw mong may makakitang tagalabas.
Ayaw mo ring makapatay ng tao. Kaya pagkatapos ng ilang sandaling pambubugbog, tumigil ka na. Humarap ka sa 2 bagbog sarado. At humingi ng 3 tail ng pilak bilang bayad sa pagpapagamot ni Nange. Sa ilalim ng banta ng iyong kamao, hinalugwog ng mag-amang Bayda ang buong bahay, pero 2 tail ng pilak lang ang kanilang naipon. At ibinigay ito kay Nange. Hawak ni Nange ang pilak, at agad na naramdaman na sulit pala ang bagbog na natanggap niya kahapon. Samantala, tiningnan ng mag-amang Bayda ang kanilang mga sarili. Kinuha ang kakarampot na natitira nilang ipon. Halos hindi sila makahinga sa panghihinayang, pero hindi sila nang ahas na lumaban. Sino ba naman kasi ang nagsabing kalabanin nila ang taong hindi dapat kalabanin? Ipinagpag mo ang iyong mga kamay. Binalaan mo ang mag-amang Bayda na tumano na sa susunod. Ang mga tao mo ay hindi nila basta-basta maaaring apihin. Agad namang tumango at sumuko ang mag-amang Bayda. Pagkatapos mong magsalita ay umalis ka na kasama si Nange. Ang naiwan na lang ay ang mag-amang Bayda na nag-iiyakan. Kahit na masakit ang pagkakatama mo sa kanila. Pero nagtira ka pa rin. Sapat lang para hindi sila makabangon sa kama ng ilang araw. Sa kabilang banda, nakita ni Aling Wang na si Pan Jinlian lang ang mag-isa sa bahay, kaya't nakangiting lumapit siya sa inyo. Nanyayahan niya si Pan Jinlian na maupo sa kanyang tiyan. Sa simula pa lang ay ayaw na ni Pan Jinlian kay Aling Wang. Ngayon naman ay nag-aalala siya para sa iyong kaligtasan, kaya tinanggihan niya si Aling Wang. Pero mapilit si Aling Wang at patuloy pa rin sa kasasatsat sa may pintuan. Sa sandaling iyon, lumapit ang katulong mo sa tindahan na si Wu Meng at galit na sumigaw kay Aling Wang. Aling Wang, ayaw sumama ng hipag ko, kaya pwede ba umalis ka na lang dyan? Pinagbilinan mo si Wu Meng na alaga ang mabuti ang hipag niya. Itong si Wu Meng ay may prangkang pag-uugali. Nakita niyang ayaw ni Pan Jinlian kay Aling Wang, kaya hindi niya napigil ang ipagtanggol si Pan Jinlian. Nagulat si Aling Wang. Hindi niya inakala na kahit isang hamak na katulong ay maglalakas loob na sigaw-sigawan siya. Akman na sana siyang sisigaw sa galit, nang bigla kanyang natano sa malayo na nagmamadaling umuwi. Agad siyang nawalan ng tapang. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at bumalik sa kanyang tiyan. Nang makita ka ni Pan Jinlian na bumalik, agad siyang lumapit at hinawakan ka habang bal-isang nagtatanong. Dalang, naayos na ba ang lahat? Hindi ka naman nanakit ng tao, di ba? Naaalala pa niya noong huli kang magbigay ng leksyon sa mga nanggugulo, at nag-aalala siyang baka sa sobrang galit mo ay makagawa ka ng kapahamakan. Ngumiti ka at marahang tinapak ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi na nila guguluhin pa si Nange. Akala mo, pagkatapos ng leksyon na iyon, ay magtitino na ang mag-amang Bayda. Ngunit sinong mag-aakala na hindi pala sila nadadala? Ilang araw lang silang nakahiga sa kama, at nang bumuti-buti ang pakiramdam, agad silang nag-ipon ng mga siga para pagplanuhan ang kanilang pagbawi. Isang araw, habang kausap mo si Gang Zishu sa tindahan, biglang dumating si Nange na tarantang-taranta. Sinabi niyang sinira ni Bayda at ng kanyang mga tauhan ang branch ng tindahan. Malamang ay papunta na sila ngayon dito, at ang nasa 10 tao ay may dalang mga armas. Nang marinig mong marami sila, armado, at may masamang balak,